Ginulat nga po mga idol ng Minnesota Timberwolves at ng Charlotte Hornets ang buong NBA nang gumawa sila ng isang blockbuster trade kagabi na siyang nagpabago sa ikot ng liga. Bali dito nakuha ng Minnesota sila Melo Ball na siyang ipangtatandem kay Anthony Edwards sa backcourt. Sila ang isa sa pinakamagaling na duo ngayon for sure sa buong NBA lalo na sa Western Conference. Sa kanila nga nakatutok ngayon ang lahat ng mga fans at analysts sa pagkakaroon ng bago, mas malakas na lineup na siyang makakapag-compete sa kampyonato. Pero hindi lang naman Wolves ang nanalo sa ginawang trade na ito dahil ayon sa ilang mga analyst, mas pumabor pa nga ito sa Charlotte Hornets matapos makuha si Naz Reid, isang first round pick, tatlong first round pick swap, tatlong future second round pick. Bukod sa nakakuha sila ng isang legit na big man, secured na rin naman nila ang kanilang future sa dami na hawak nilang draft pick. Bukod dyan sa pagkawala nila Melo Ball, magagamit nga nila si Con Nopel bilang kanilang bagong franchise player. Samantala, sa pagtatapos ng NBA draft, hindi binigo ni Rob Pelinka ang Los Angeles Lakers sa pagkuha ng ilan sa mga magagaling na batang player. Though hindi natupad nito ang hiling sa kanya ng mga fans na sentro, nagawa pa rin naman makasungkit dito ng isang bagong sharpshooter na si Cameron Carr. Bukod sa kanyang defensive abilities, athleticism, mapagkakatiwalaan rin naman ang shooting nito. Kaya bagay nga siyang kasama at iba pang sharpshooter ng Lakers na sina Luke Kennard at Rui Hachimura na pareho rin naman nilang planong bigyan ng bagong kontrata sa pagpasok ng free agency. Once na mapapirma nila ito ng kontrata, magkakaroon sila ng tatlong sharpshooter na sina Cameron Carr, Luke Kennard at Rui Hachimura sa kanilang lineup. Lahat ng ito reliable na shooter na babagay sa playing style na ginagawa ngayon ni Luka Doncic sa kanilang magiging kampanya kasama si LeBron James. Sa kabilang banda, isa nga po mga idol si Kawhi Leonard sa mga pinakamalaking pangalan na posibleng ma-trade sa mga susunod na araw ngayong off-season. Ginawa na rin naman siyang available ng Clippers sa market kaya bilang na lamang ang kanyang mga araw sa Clippers at hindi malabong mailipat siya. Mismong front office na ang nagsabi at may kagustuhan na alisin si Kawhi. In fact, ayaw nilang bigyan si Kawhi Leonard ng bagong extension ngayong off-season. Mas pipiliin na lang naman nilang i-trade si Kawhi sa ibang team kaysa bigyan ng bagong kontrata. Mas dumami pa nga ang mga kupunan na nakikipag-usap ngayon sa mismong front office ng Clippers sa kanyang trade. Kabilang dito ang San Antonio Spurs, Toronto Raptors at ang Detroit Pistons. Mas nakafocus nga talaga ang Clippers sa pag-rebuild ng lineup kaysa umasa na naman sila na mabubuhat ni Kawhi ang team kontra sa kupunan na mas lumakas nga daw ngayong off-season, lalo pat as of now hindi kagandahan ang ginagawang move ngayon ng Clippers dahil kung hindi sila gagawa, tenga at for sure pareho lamang ang senaryo na magagawa nila last season.